Anim na pinakamalalaking expenses ng mga may edad at paano natin malalabanan o mapaghahandaan yan. Pag-usapan natin? Let's go, let's go. Okay, Gilibers, pag-usapan natin. Anim na pinakamalaking gastos ng mga may edad at paano maging ready bago pa umabot sa mga gastusin na yan. Unang-una po, health cost natin. Habang tayo nagkakaedad, lumalaki ang health cost natin. We have to realize that. Ano-ano ba yung mga under ng health cost? Nandiyan na yung mga maintenance, gamot natin. Dental natin, mga ngipin natin, mawawala na yan lahat. Vision natin, hearing natin. Lahat ng yan sa party ng katawan natin. Mga healthcare cost yan, nagbibigay sa atin ng malaking gastos. Tingnan natin yung mga parents nating nagsitanda, mga kamag-anak nating nagsitanda. Di ba? Problema nila yan. And second po, housing utilities. Ito yung mga rent natin, kung nagre-rent tayo, o yung monthly na binabayaran natin, kung naka-loan yan. And of course, yung mga monthly bills natin, malaking gastos din po yan. Kung di nyo nare-realize, pataas ng pataas ang mga bills natin at padagdag ng padagdag. Dati wala namang wifi, ngayon kasama na yung wifi, di ba? And of course, mga assistants natin, pag tayo may edad na, meron ka ng tagagawa sa bahay, meron ka ng talinis, and may mga assistants ka, hindi pwedeng wala pag may edad na tayo. And number 3, food and groceries. Ito, kala natin maliit na gastos, pero sa totoo lang malaking gastos po yan. Kasi pag may edad tayo, mapili na tayo sa pagkain. Ibig sabihin po, hindi naman tayo maselan, pero nag-iingat na tayo lalo sa pagkain because of our health. And of course, transportation. Mga transportation natin. Car payments natin, yung mga car na sabi natin, retirement car natin. So, bumili tayo ng mas mahal, napakalaki ng gastos natin. And of course, family supports natin. Alam mo ba na merong mga may edad na nagbabayad pa din ng mga utang ng mga magulang, utang ng mga kapatid, utang ng mga pamangkin. At nagpapaaral ng mga pamangkin, ang dami natin sinusuportahan. Minsan wala namang excuse kahit may edad tayo, support tayo ng support. And of course, mga emergencies, sobrang dami din ang ating emergencies pag tayo may edad na. So, knowing this, na papadating na gastos sa atin, malalaking gastos, ano ang dapat natin gawin? Dalawa po ang dapat nating maintindihan. Sa buhay natin, meron po kasi tayong tinatawag na X-curve. Okay? Meron pong dalawang lines na nag-i-intersect sa buhay natin. Pataas, this is your money line. Para yung mga expenses natin na yan, mawala, kailangan itong money line po na yan, umaakyat siya. Tumataas. Nag-i-increase ang income mo, nag-i-increase ang money mo habang tumatanda tayo. Para yung mga liabilities natin, mga bayarin, mga binibili nating inuhulug-hulugan natin, mga utang natin, nababayaran natin kasi lumalaki ang inyong money line or nag-i-increase ang inyong pera, inyong cash flow. Kaya sa mga may edad, lahat ng chance na pwede mong gawin para mag-increase ang income natin, gawin natin. Okay? And of course, meron tayo second line. Ito yan. Ito po yung line of responsibilities. Line of responsibilities. Dapat habang nagkakaedad tayo, dapat po bumababa yan. Dapat nababawasan yung responsibilities natin. Nababawasan yung mga support natin sa dami ng pinag-aaral natin. Huwag tayong paaral ng paaral. Hanggat hindi tayo sobra-sobra yung pera natin, huwag muna tayong paaral ng paaral. Yes, tumulong tayo, pero magbawas tayo ng responsibilities. Huwag ka muna kumuha ng second car kung okay naman yung first car mo. Huwag ka muna kumuha ng mga maraming hinuhulug-hulugan, monthly, mga liabilities natin. Hanggat maaari, you decrease this. This is the X-curve. Natutulong sa'yo para mabawasan po ang iyong malalaking gastos pag may edad tayo. Okay? So second, ito. Ito ang second solution. Ito po ang tinuturo natin dito sa ating community. I am G Rockstar. By the way, sa lahat mga gustong mag-attend ng ating free webinar, PM mo ko sa personal FB ko. Yan po ang personal FB, tatawag sa iyo si Doc. Ito po ang mga itinuturo natin. X-curve, Rule of 72, compounding interest, marami pa. Pati ito, tinuturo natin. Pero
bigyan ko kayo ng konting idea. So ito po ang yung financial foundation. Para mabawasan itong mga expenses na to, kailangan may healthcare tayo. Kung di ka nakakuha ng healthcare, ikaw 50, kaya pa naman kumuha ka. Para yung iba mong expenses, health-related, hindi mo na problema. And second, protection. Pag nawala tayo, makatulong tayo sa family natin. May instant money sila. And third, unti-unti magbawas tayo ng utang. Habang nagkakaedad ka, lista mo lahat ng utang mo at habang nagkakaedad ka po, at least taon-taon nababawasan. Quarterly nababawasan yung utang natin. Alright? And of course, kailangan may emergency fund tayo para yung mga emergencies na gastos natin nababawasan. And of course, kailangan meron tayong investment para nadadagdag ang income natin. Yes, malaki ang gastos natin pag tayo po ay nagkakaedad, pero pag may investment ka, meron kang anihing pera. Harvest time sa mga ininvest natin. Magdadagdag sa cash flow mo. At yung dagdag na pera na yan, galing sa investment mo, pwede natin pambayad ng iba nating responsibility. So, pag nangyari yan, kumpleto to, hindi ka na mamumroblema sa pera. Pag meron ka po nito, X-curve, maayos ang finances mo, nababawasan yung iyong responsibility, tumataas ang money line mo, wala kang problem. At dito naman, para magawa mo itong healthcare protection investment, ang katapat niyan, alay ko sinasabi, Kaiser 3-in-1, may healthcare life protection investment. Okay? Kaya, secure your Kaiser. Dok, pwede pa ba? Yes, pwede pa. Kahit 40 ka, 50, hanggang 60, pwede kang mag-avail ng plan Kaiser. Assist ka namin, PM mo ko dito sa personal FB ko. Ang Kaiser, tutulungan ka para ma-solve ang mga malalaki mong problema pagtanda mo. Okay? Let's go, let's go. Kape po tayo, kape po.